So, paano tayo mag-compute ng slab? Kung paano natin ma-determine kung one way or two way. So, meron tayong length over S. The longer span over the shorter span. So, which is greater and equal to 2. Yun yung one way slab. Okay? L over S less than 2 is two way slab. So, naturo ko na rin sa inyo noon na kapag pinag-uusapan natin yung tributary area, so sabi natin, so mas madalas ang one way slab natin is mahaba, no? LS. So para mag more than 2 siya, required na mahaba yung L mo. Unlike kapag two-way slab, mukha lang siyang square. O most of the time, po-proportion lang halos yung L at saka S. So, sa one-way slab, pag napatunayan natin one-way slab, yung support nito is two edges lang. No, yung both edges. So, ito siya. Kaya dinescribe dito, because the bending is in one direction only, that is perpendicular to the supported edges. So, ito yung supported edges. So, ibig sabihin, ano yung span ng one-way slab? Ang span ng one-way slab is yung S. This is the clear span. No? So, kung magko-compute ka mamaya ng moment, so you need the length, that is the S. Okay? So, ang tributary area niya is hahatiin mo lang sa gitna. Okay? So, ibig sabihin, kung ito si span, si support A, tapos ito si support B, ito yung natatanggap lang ni beam B. Ito yung natatanggap ni beam A. Nakikita mo ba, MJ? Okay? Sir. Tapos, kapag two-way slab naman, kabaliktaran. So, supported siya sa lahat ng direction. Kaya nga two-way siya, two direction. So, ang ano naman, ang treatment naman sa tributary, magpo 45 degrees kang ganyan. Okay? 45 degrees. Tapos, pagdudugtungin mo yun. So, magkakaroon ka ng trapezoidal dito, para sa beam na to. Tapos, triangular naman para sa beam na to. So, ganyan na yun noon. Okay? So, actually, sabi nga niya dito, if a rectangular slab is supported on all four sides, but the long side is 2 or more times as long as the short, so, paano pag ganyan? Halimbawa lang, ano? Sabi niya, the long side is 2 or more than more times. So, sabihin na natin, kung 3 meters yung ano, shorter, 7 yung ano, yung long. Okay, so parang 7 over 3. So it's equal to 2 point something. So magwa one way slab ka. Pero ang sabi, ayan, the slab will or practical purpose act as one way slabs, no? So nag-aano nga to, nag-govern siya. So ganun. Pero nabanggit ko din kanina, no, kung ako, practical sa akin yung two way slab kahit equal siya sa 2. What I mean is, kung meron akong slab na 4x4, for example, di ba, 4x4 is 1. Oh. So, ang tawag dito? Ah, 4x4 is 1. So, two-way slab siya. Yung ibig ko sabihin pala, yung halimbawa, 4x2. Yan. Yan. 4x2. So, equal to 2. Ang sinutukoy ko, sa actual kung ako, gagawin ko siyang two-way slab. No? So, kapag naman kayo, yan, dito ng theoretical, ito pa rin ang susundin natin. Okay? Okay, so may iba't ibang types tayo ng slabs. We have this particular one-way slab, which is the conventional one, the two-edge support slabs. Yan, meron din tayong ibang klase ng slab like flat plate, tsaka flat slab. Ang pinagkaiba lang nila, ito walang beam ha, walang mga beam to. So, ang pinagkaiba lang nila, flat slab, merong crown yung column. Itong nakikita niyo dito, crown ng column. Parang Corinthian column siya. Pagdating sa flat plate, it's all column lang. So, pwedeng sumalo ng column ng slab. Ano po? And of course, by the figure itself, sa grid or waffle slab, napakaraming nito, beam supported. Pero madalas, yung reinforcement ng beam na to, hindi siya ganun sa ginagawa natin sa beam design. So, usually nga, ano lang ito, minsan slab nga, beam lang nga talaga yan, wala nga halos reinforcement yan. Okay? Pero syempre, matrabaho to. So, may one-way slab tayong multidisciplinary. Ayan, yan, multi. So, may one-way slab tayo na, although may support siya all around, pero kapag nagyan natin ng intermediate, so nagmumukha siyang one-way din tong magkabilaan. No? So, meron talagang solo na one-way slab. Yan. Halimbawa, mga tindahan lang, ganun. O kaya yung mga nakikita nyo sa sementeryo, ganun. Di ba? Oo, di ba? Yung mga mahabang, Tapos may two-way slab tayo. Yan. Okay? So, next, diretso tayo sa code. So, sabihin ko lang sa inyo na itong one-way slab is direct to the point. Hindi siya katulad ng beam design na although bending yung kanyang critical, bending din naman ng one-way slab. It will act as a beam, but it is directly tension control. Ano ibig sabihin nun?
Kapag tension controlled ka, you are treating your reduction factor as 90%. Are you there? Ano ulit ang reduction factor? 0.9. Okay? 90%. So, direct tayong gumagamit ng formula ng Rn, Mu, di ba? Rho, yan. So, direct. So, for the design of one-way slab, you are considering the slab thickness. And then you will consider the effective depth. And then you will consider the area of steel, of course. And lastly, your spacing. Yun lang yung concern mo. Kasi, kung nakita ka mo ni Batingan kanina, yung reinforcement, ay nakita niya rin yung kung gaano kalalayo. Diba? Nakita mo ba yung 12 mm kamo na masinsin? Ano palagay mo spacing nun, Kathleen? Nasa 4 inches siguro? Or, Siguro po, sir. 6 inches, di ba? Yun yung kinocompute natin dito. So, meron tayong mga support condition din na tinatawag. Yung support condition niya, meron tayong 4. Simply supported, one end continuous, both ends continuous, and cantilever. All of them has its minimum H requirement, which is L stands for the clear distance of or the clear span of the slab. So, tawagin din natin siyang LN. Pwede rin, no? So, LN over 20, that is for simply supported. Okay? So, now, kung minimum slab thickness yung pinag-uusapan, so pwede pala tayong magkaroon ng H over all height more than that. Okay? Andiyan ka ba, Madam Allen? Greater H, okay, than H minimum. No? Ngayon, to solve our H minimum, so ito gagamitin ko. So, ln over 20. So, that is 3,000 over 20. Okay? So, 3,000 over 20. Magkano? 150 mm. Ano naman yung tinatawag nating one end at saka both ends. So, later, ma-identify natin to. Yung cantilever naman, okay, of course, alam nyo na yan. Kailan tayo nagka-cantilever slab? Yan, kung ito yung support column mo, may beam yan, of course, may slab din talaga na cantilever. So, usually, ito yung balcony sa taas, di ba? Meron canopy, di ba? Yan yung mga purpose ng slabs na yan. Na madalas naman ay one-way slab talaga, no? Kaya ang bakalan talaga ng cantilever is madalas nasa taas yung bakalya, yung main bar ng cantilever. So, next, meron tayong provision 407.3.1.1.1, kadaming 0.1. Yan, sabi niya, if your Fy is not 420 or other than that, you should multiply this minimum H by 0.4 plus Fy over 700. Are you there? So, kailan daw? Kapag hindi 420. Pero sa akin lang, no? Itong 420 kasi, sagada na to eh. No? Para sa akin, gumagamit ng mga grade 60, ganyan. Actually, sabi ko nga sa inyo, maximum na natin is 415, di ba? Oh. So, in connection to that, pwede na i-close na natin siya sa 420. So, para sa atin lang sa klase lang natin, other than 420 or 415, i-times mo ng ganito. Pero pag 415 ang binigay, wag mo na i-times. Parang ganun. No? So, paano yun, sir? Ang Fy kasi natin sa mga slabs, no, is naglalaro yan sa 275 talaga. Papuntang 315, ganun, 325. Pag hindi ko binigay ang Fy ng slabs, 275. Andiyan po ba kayo? Okay? Paki-take note na yun. So, ibig sabihin, pag Fy 275, automatic, kung simply supported yan, ita-times ko to ng 0.4 plus Fy over 700. Nakuha. About naman sa minimum area naman. Yan. Para lahat mamaya during our steps, sunod-sunod na lang tayo mag-solve. So, may table tayo, 407.6.1.1 for a non-pre-stress or we call that reinforce. So, deformed bars, we have less than 420 or close to that is 415. Less than that, we will use this formula wherein AS minimum is 0.002 area gross. Ibig sabihin, yung area gross is base times height, not D. Tapos kung mapapansin nyo, si 0.002 is parang si rho minimum. No? So, yung pag nakakuha ka ngayon ng rho actual using AS over BD or the formula na mahaba, 0.85, diba? F prime C, Fy yung may square root. Yan, 1 minus
Yan. Kino-compare pa natin yan noon sa Romin. Pero wag na. Kapag slab, diretso na tayo. I-squeeze na lang natin sa 0.002. That is AS minimum. Are you there? So, take note of that. And let's proceed. So, concern natin, H, okay na tayo. Effective depth, okay na tayo. Not yet pala ang effective depth. AS minimum, okay na tayo. What about now the spacing bars? So, this is the much concern. We have a formula for spacing of bars. Makukuha natin yon kapag ginamit natin yung area ng isang bar divided by what you get in the AS. Okay? Tapos ita-times mo lang to ng 1,000. Okay? Will be given by in millimeters spacing. Okay? So, sabi niya, the minimum spacing shall be in accordance with this one. Nakuha na natin yan. But the maximum spacing is the lesser of 3H and 450. Are you there? So, pag nakakuha ko ng ganito, using this formula, i-compare ko pa yan sa S-max. Dalawa daw yung S-max. 3H or 450. Dapat yung mas maliit sa kanila. Okay? Tapos yung computed S mo should not be greater than S-max. Hindi dapat. Kung sakali lang na sumobra siya sa S-max, di yung S-max ang magiging spacing mo. Tapos tandaan nyo, kapag spacing ng main bars ng one-way slab, it should be better kung pababa yung spacing. I mean, paliit, no? So, kapag nakakuha ka ng 537.55 na spacing, halimbawa, let us say 535, no? Round down. Pareyak na lang kung nag-gets yun. Okay? Round down. Pag spacing, pasinsin. Huwag pataas. Kapag naman, H ang pinag-uusapan, it should be round up. For example, 137, yung na-compute natin, 0.5. You will say 140. Okay? Pagdating sa height. Okay na. So, ngayon, meron pa tayong isang provision dito na 5H 450. Para saan naman to? Para to sa other spacing. Para yan sa shrinkage and temperature bars. Kung meron tayong main bar na dinedesign sa slab, for example, ito yung cross-section ng slab. Ito yung main bars mo. Yan. Yung bakal na perpendicular sa main bar, ito. Yan. So, hindi mo masyado ma-appreciate. Maliit eh. Ulitin natin. Kung ito, ayan, dito na lang. Kung ito yung ating slab, ito yung ating main bar, tapos space at ito, for example, meron tayong kino-compute na temperature bars. Yung blue, for example, yung blue. Yan. Yan yung pinagtatalian. Pero, ang gamit talaga niyan for shrinkage and temperature effect. Bakit tayo nagkakaroon ng temperature effect? Pag sobrang init, nag-expand yung slab. Tama ba dyan, Louie? Pag naman Yes, sobrang sir. lamig, nag-shrink naman siya. Okay? So, yun yung pumipigil sa mga ganyan. Sa crackings, no? So, tinitignan pa rin natin yung possibility na yung spacing mo ba ipasok sa mga baka naman sobrang sinsin na masyado. Hindi na makalusot yung bato. No? Andiyan pa rin yan, yung 50 mm consideration, diameter ng bar. Alin sa kanila yung greatest, 'di ba? Pero madalas kasi nagmi-minimum na lang tayo ng spacing na around 4 inches, pwede na yun or 100 mm. So pasok na pasok, no? Wala ka naman siguro nakitang slab na pagitan, 50 mm. No? Bakal, grabe naman yung bakalan nun. Takot na takot yung engineer. Okay na. So next slide. Yan. Equals to 0.002 BH. Cover na tayo. Sa cover, hindi ka nagagamit ng 40. Kasi hindi naman siya beam eh. Slab siya eh. So anong gagamitin? 20. Pag hindi ko binigay, alam nyo na 20. Kapag ang bars na ginagamit is smaller than 36. Ang madalas namang gamitin sa slab is 10 mm at yung 12 mm na nakita ni Batingat kanina, no? So hanggang dyan lang halos tayo, no? Walang gumagamit ng 16 mm dyan, no? Maliban na lang kung talagang ang magpa-park dyan ay aeroplano, no? Parang ganun. So, paki-take note pag hindi ko binigay 10 mm, kuha. Pag hindi ko binigay, ano yung yan? Pag hindi ko binigay 10 mm sa bars, pag hindi ko binigay ang cover, 20. Tapos sa FY, pag hindi ko binigay, 275. So, ito po yung preview ng basic one design concept natin. Nati ko na to sa
4. O, yan, ganyan lang kabilis tayo, no? Tapos, ito pa maganda. Ang reduction mo, 0.9 na lang. Huwag ka nang mag-check. O, huwag ka nang mag-check kung transition pa yan. Huwag ka nang mag-check kung ano pa yan, di ba? Gusto mo yan. Okay, 0.9 na agad, no? Tapos, pag may MU ka na, diretso mo na agad yung RN. O, basta tandaan mo lang ha, sinusolve mo lang din muna yung B, tsaka yung D. Okay? So, ang role talaga ni Sir dito, ipaliwanag sa inyo yung itsura. Okay? So, gusto ko na ma-imagine nyo siya. Yan. Kasi bago tayo mag-solve, yan, may papabigyan tayo ng itsura ng one-way slab. Yun. So, makikita natin dito na may dalawang edge support siya. So, one-way slab nga siya. Either brick wall o kaya beams or column, di ba? So, this is disclaimer, no? First way, sabi niya dito, mayroong ibang method kasi ng pagbabakal. Pero ito is crank single or single crank style. Yan. So, nakikita natin yung pwesto ngayon ng main bars. Yan yung main bars. So, ang main bars, anak, is either top or bottom. Kapag ang moment mo ay negative, nasa top yung bar mo. Pag bottom, positive moment yun. So, usually, ang nagkakaroon tayo ng negative moment, nasa tabi ng support. Tandaan nyo yun ha. Nasa tabi ng support. Kapag naman sa gitna ng beam ay ng slab, positive moment. So, tingnan natin. Yun. So, nakita natin may top bar, ano? Ayan. Tapos may bottom bar. Ayan. Positive. Tapos next, ilalagay niya ngayon yung dilaw, which is yung shrinkage and temperature bars. That is perpendicular lagi sa main bar to prevent shrinkage and temperature. So, maglalagay din siya sa moment direction, negative moment direction. Okay. So, that would be the main bars. So, gusto ko lang ipakita sa inyo ha, para mag-gets nyo. Let's go! Let the music play. It's time to celebrate.